146. Tuwang-tuwa ang Northern Wolf. Ang buong konstruksyon ng Cygnus Room ay personal na idinisenyo at ipinatupad ng Crimson Wolf. Walang mas nakakakilala sa Cygnus Room kaysa sa kanya. Sa tulong ni Crimson Wolf, ang Northern Wolf ay walang kahirap-hirap na tumakas kasama ang bangkay ng punong ministro. At walang kaluluwa sa loob ng Cygnus Room ang mas matalino. Kasunod ng matagumpay na operasyong ito, agad na nakipag-ugnayan ang Northern Wolf kay Maximus. Lord Maximus, matagumpay kong nasecure ang katawan. Mangyaring ayusin kaagad ang lokasyon ng palitan. Ipinahayag ni Maximus ang kanyang pagtataka. Ganyan kabilis. Inaasahan kong maghintay ng ilang araw. Ay save natin ang maliit na usapan at magpatuloy sa pag-aayos ng oras at lugar sa lalong madaling panahon. Ang bangkay ng punong ministro ay isang napakasensitibong bagay. At habang mas matagal ko itong pinanghahawakan, mas malaki ang panganib ng mga komplikasyon. Hinihimok ni Northern Wolf. Si Maximus, gayunpaman, ay nanatiling maingat. Nagtatanong, Northern Wolf, sigurado ka bang maayos na ang lahat? Hindi mo naman ako pinaglalaroan, di ba? Bakit hindi mo ako padalhan ng larawan ng katawan ng punong ministro? Masyado kang maraming tanong. Mag-video call na lang tayo. Very well. Aayusin ko agad. Kilalanin mo ako sa Pier 9 sa loob ng 10 minuto. Naiintindihan ko. Binababa ko na ngayon. With that, natapos ang tawag. Makalipas ang 10 minuto, dumating ang Northern Wolf sa Pier 9. Bitbit ang walang buhay na katawan ng punong ministro. Ang pantalan na ito ay orihinal na kabilang sa pamilya Whittaker ngunit inabandona. Sa katunayan, sinasadya ng mga Whittakers na masira ito. Dahil ang isang napabayaang pantalan ay maaaring makabuo ng mas maraming kita kaysa sa isang operational. Madalas nilang ginagamit ang desyerto na pantalan para sa mga operasyon ng smuggling. Nalubos na nagpayaman sa kanilang kaban. Pagdating sa Pier 9, napansin ng Northern Wolf ang isang kumikislap na beacon ng liwanag sa isang matagal nang inabandona at sira-sirang barko. Nakilala niya ito bilang isang senyales mula kay Maximus na nagpapahiwatig ng kanyang lokasyon. Mabilis na pumasok ang Northern Wolf sa barko at dahan-dahang inilagay ang katawan ng punong ministro sa deck. Pinagmasdan niya ang kanyang paligid ng may mga nerbyo sa gilid at sumigaw. Sabay kaming tumawid sa Mount Snow. Naglakbay sa tabi ng Geron River. At nagkaroon ng engranding oras sa Lamor Tower. Ipakita ang iyong sarili. Matandang kaibigan. Umalangaw-ngaw ang mga yabag. At ilang mga figure ang lumitaw mula sa kadiliman. Na nakapalibot sa Northern Wolf. Ito ay walang iba kundi si Maximus. Ang unang bagay na nakakuha ng kanyang tingin ay ang taong dinadala sa likod ni Northern Wolf. Gayunpaman, ang katawan ay itinago sa loob ng isang sako, na pinipigilan ang anumang pagkakakilanlan ng kanilang tunay na hitsura. Lumapit si Maximus, sabik na siyasatin ang sako. Ngunit pinigilan siya ng Northern Wolf. At sinabing, Lord Maximus, mangyaring maghintay. Sumimangot ang mukha ni Maximus habang nagtatanong. Northern Wolf, ano ang kahulugan nito? Humalaklak si Northern Wolf. Lord Maximus, nakapag-ayos ka na ba ng barko para mapadali ang pagtakas ko sa ibang bansa? Nagkaroon kami ng kasunduan. At naihatid ko na ang katawan ng punong ministro gaya ng ipinangako. Hindi na ako maaaring manatili pa sa Cygnus Room. Kaya kailangan mong humanap ng paraan para mailabas ako ng bansa. Pinapanatag siya ni Maximus, na nagsabing, menor de edad lang. Naayos ko na lahat. Dahil doon, ipinalakpak niya ang kanyang mga kamay. At maya-maya ay isang sinag ng liwanag ang nagpapaliwanag sa malawak na kalawakan ng ibabaw ng ilog. Sa mas malapit na pagsisiyasat, maaaring makilala ng isa na ito ay ang ningning mula sa lampara ng submarino. Madalas nilang ginagamit ang desyerto na pantalan para sa mga operasyon ng smuggling. Nalubos na nagpayaman sa kanilang kaban. Tumawa ang Northern Wolf. Sinabing, Lord Maximus, ikaw ay talagang sobra-sobra. Kahit na nagmamay-ari ka ng isang submarino. Minor matter lang. Maaari ko bang suriin ang katawan ngayon? Pakiusap.
Sige. Walang pagkaantala. Inutusan ni Maximus ang kanyang mga nasasakupan na buksan ang sako. Na inihayag ang walang buhay na anyo sa loob. Ito ay talagang ang punong ministro. Nakahinga ng maluwag si Maximus. Alam niyang ligtas na ang buhay ng kanyang anak. Dahil dito, inihayag ng Northern Wolf, Lord Maximus, aalis na ako ngayon. Muli tayong magko-cross ng landas sa hinaharap. Biglang nagtanong si Maximus ng hindi inaasahang. Northern Wolf, saan mo balak pumunta? Di ba nasabi ko na sayo? Hindi na ako maaaring manatili sa bansang ito. Ang plano ko ay mag-undercover sa ibang bansa. Sabi ni Northern Wolf. Napabuntong hininga si Maximus. Northern Wolf, hindi ako naniniwala na ang pag-a-abroad ay magiging ligtas ka rin. Balak kong ipadala ka sa mas ligtas na lugar. Nasaan iyon? Ang kabilang buhay. Agad na nagsikip ang mga mag-aaral ng Northern Wolf. At maingat siyang umatras. Nagtanong, ano ang ibig mong sabihin dito? Northern Wolf, alam ko ang mga kakayahan ng Cygnus Room. Maaga o huli, susuriin nila ang operasyong ito pabalik sa iyo at huhulihin ka. Huwag isipin na ang pagtakas sa ibang bansa ay makatitiyak sa iyong kaligtasan. Mahahanap ka nila saan man sa mundo. Kapag nahuli ka nila, walang alinlangang matutunton nila ito pabalik sa aking pamilya. Sa madaling salita, hanggat nananatili ka sa mundong ito, hinding-hindi ako magkakaroon ng kapayapaan ng isip. Ani Maximus, kasunod nito, seryoso siyang nagtapos, kaya, balak kong ipadala ka sa kabilang buhay. Doon lamang ako makakahanap ng tunay na kapayapaan. Kinagat ng Northern Wolf ang kanyang mga ngipin at sumagot. Maximus, nagsusunog ka ng mga tulay sa likod mo, na walang utang na loob. Hindi ka ba natatakot na magdusa sa kabilang buhay? Ibinasura ni Maximus ang gayong mga alalahanin, na nagsasabi, ang mga bagay sa kabilang buhay ay walang pakialam sa mga nabubuhay. Sayang ang effort, gayunpaman, dahil tayo ay magkakasama, hindi ko hahayaang mawalan ng kabuluhan ang iyong kamatayan. Ibahagi ang iyong huling mga salita, at gagawin ko ang aking makakaya upang matupad ang iyong huling hiling. Sigurado ka bang mapapatay mo ako? Hinamon ng Northern Wolf. Sinulyapan ni Maximus ang kanyang mga nasasakupan, na mabilis na naglabas ng kanilang mga baril, na direktang itinutok sa Northern Wolf. Ang pagsali sa Cygnus Room ay nangangailangan ng mga natatanging kakayahan. Sa katunayan, ngunit kahit na ikaw ay isang superhuman, hindi mo matitiis ang isang granazo ng bala. Hindi ba? Northern Wolf acknowledged. Siyempre, hindi ko matiis yon. Gayunpaman, sa tingin mo ba ang pagsali sa Cygnus Room ay nangangailangan lamang ng pisikal na lakas? Hindi. Nangangailangan din ito ng katalinuhan at madiskarteng pag-iisip. Panginoon Maximus, alam ko ang iyong pagiging mapaghangad. Kaya naghanda ako ng maaga. Sa sandaling natapos ni Northern Wolf ang kanyang pahayag, ang mga nasasakupan ni Maximus ay biglang tumingin sa kanya na may takot sa mga mukha. Nanlaki ang kanilang mga mata. Ang isa sa kanila ay nauutal. Lord Maximus, ikaw. Nag-iba ang ekspresyon ni Maximus. At nagtanong siya, ano ang nangyayari? Itinuro ng isang bodyguard ang noo ni Maximus. Nanginginig habang nagsasalita. Lord Maximus, may sniper na tumutuon sa iyo. Nasa noo mo ang laser dot. Lalong natarante si Maximus ngunit agad ding nakabawi. Huminga siya ng malalim. Inayos ang sarili. At itinoon ang tingin sa Northern Wolf. Northern Wolf, humanga ako. Ang mga talento mula sa Cygnus Room ay talagang pambihira. Gayun din. Tugon ng Northern Wolf. Patuloy ni Maximus. Northern Wolf. Ang mga nauna kong salita ay biro lang. Mangyaring huwag isa puso ang mga ito. Oras na para sumakay sa barko at umalis. Nakasecure na ako ng property para sa iyo sa ibang bansa. Maaari kang manirahan sa ibang bansa. Magpakasawa sa masarap na kainan. At magsaya sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Ang Northern Wolf, gayunpaman, ay malamig na tumawa, na nagsasabing, hindi ko kayang tamasahin ang iyong mga pabor. Gusto ko pang mabuhay ng ilang taon pa. Maximus, dito tayo naghihiwalay. Sana hindi na tayo mag-cross pa ulit.
Nagkibit balikat si Maximus, hindi na nagsalita pa. Dahil doon, tumalikod si Northern Wolf at nagyabang palayo. Ang mga nasasakupan ni Maximus ay tumingin sa kanilang pinuno para sa gabay sa mga susunod na hakbang. Gayunpaman, sinenyasan sila ni Maximus na huwag magmadali. Bukod sa mga biro, kasalukuyang nakatutok ang isang laser tuldok sa kanyang noo. At walang pag-aalinlangan na ang sniper ay hindi magdadalawang isip na hilahin ang gatilyo kung ma-provoke. Ang taong inayos ng Northern Wolf ay malamang na maging kasing malupit at determinado gaya ng kanyang sarili. Bukod dito, ang layunin ni Maximus ngayon ay iligtas ang kanyang anak. Hindi ang alisin ang Northern Wolf. Nang makalabas na ang Northern Wolf sa danger zone, nawala ang laser dot sa noo ni Maximus. Lalong natarante si Maximus ngunit agad ding nakabawi. Huminga siya ng malalim. Inayos ang sarili. At itinoon ang tingin sa Northern Wolf. Northern Wolf, humanga ako. Ang mga talento mula sa Cygnus Room ay talagang pambihira. Mabilis na nag-utos si Maximus. Dali, ilipat ang katawan ng punong ministro sa barko. Ang kanyang mga nasasakupan ay agad na inilipat ang katawan papunta sa nakaayos ng sisidlan. Pagkatapos, pinaalis ni Maximus ang lahat mula sa bangka at tumulak ng mag-isa sa kailaliman. Nang matiyak niyang walang tao sa paligid, itinakda ni Maximus ang barko sa autopilot at dinala ang katawan ng punong ministro sa cabin. Ang loob ng barko ay nakaayos na parang isang detalyadong altar. Sa gitna nito ay nakalatag ang isang malaking pormasayon na napapalibutan ng mga puting wax na kandila. Pulang dugo ng loach. At wind chimes na tradisyonal na ginagamit para sa pagtawag ng mga espiritu. Napuno ng makapal na usok ang buong kalawakan. At ang nakakatakot na tunog ng wind chimes ay nagdulot ng panginginig sa kanyang gulugod. At may bangkay din. Gayunpaman, si Maximus ay matagal nang nasanay dito. Ipinuwesto niya ang walang buhay na katawan ng punong ministro sa gitna ng engranding pormasayon at naka-cross-legged na nakapikit. Bumubulong ng mga incantation habang hawak ang isang nagninangas na anteng-anteng. Nagpatuloy ito ng ilang minuto. At narinig ni Maximus ang mga kakaibang tunog ng lagok na nagmumula sa lalamunan ng punong ministro. Lalong lumakas ang excitement ni Maximus. Alam niyang nagkaroon siya ng koneksyon sa Black Reaper at nasa bingit na niyang ipatawag ito. Nagpatuloy siya sa pag-awit ng mas matindi pa. Sa wakas, pagkatapos ng isa pang 10 minuto, ang bangkay ng punong ministro ay biglang umupo sa kalahati at iminulat ang mga mata. Ang nanlalamig na titig mula sa malalalim na puting mga mata ay nagdulot ng panginginig sa gulugod. Na nagpapanginig sa anit ng isang tao sa pagkabalisa. Agad na lumuhad si Maximus. Malakas na nagpahayag. Ako, si Maximus Whittaker, ay nagbibigay galang sa kagalang-galang na Mr. Black Reaper. Ang punong ministro ay tumingin sa paligid ng maingat at nagtanong. Saan ang lugar na ito? Ligtas ba? Pinapanatag siya ni Maximus, na nagsasabing, huwag kang matakot, guro. Kami ay higit sa internasyonal na tubig dito. Ito ay napakaligtas, walang mang-iistorbo sa atin. Mabuti yan. Tumango ang punong ministro. Maximus, bakit mo ako pinatawag? Mabilis na nakiusap si Maximus. Guro, isinasamo ko sa iyo na iligtas mo ako. Nakaranas ako ng matinding paghihirap. At ikaw lang ang may kapangyarihang tulungan akong lutisin ang mga ito. Sa kanyang pagkadismaya, umiling ang punong ministro. Ikinalulungkot ko talaga. Ngunit ako ay tinambangan ng Dragon Master ilang araw na ang nakalipas. At ako ay lubhang nasugatan. Nahihirapan akong protektahan ang sarili ko ngayon. Kaya hindi kita matutulungan. Kailangan mong humingi ng tulong sa ibang lugar. Guro, mangyaring maghintay. Desperadong udyok ni Maximus. Kung hindi mo ako tutulungan. Ang pamilya Whittaker ay maiiwan na walang tagapagmana. Medyo naiinip ang punong ministro. Tulad ng sinabi ko, hindi ko mailigtas ang aking sarili sa sandaling ito. Lalo pa ang pagbibigay ng tulong sa iyo. Patuloy na pagmamakaawa ni Maximus. Kagalang-galang na guro, hinihiling ko lamang ang iyong tulong sa pagharap sa isang menor de edad na karakter. Magiging effortless para sa'yo. Hehe.
Tatawagin mo ba ako kung ang kabilang partido ay hindi gaanong mahalaga? Ang punong ministro ay tumawa. Natahimik si Maximus, at ang punong ministro ay malamig na tumawa muli. Naghahanda na umalis. Sa huli, si Maximus ay nagdikit ang kanyang mga ngipin at nagpahayag. Punong ministro, kung mangangako kang tutulungan mo ako, ireregalo ko sa iyo ang puntod ng ninuno ng aking pamilya. Talaga, sa wakas ay nagpakita ng kislap na interes ang punong ministro nang marinig ang alok ni Maximus. Ang libingan ng ninuno ng pamilya Whittaker ay isang geomantic na paraiso. Kung babaguhin ito ng Black Reaper, maaari itong maging isang sagradong lupain para sa Netherworld, na may kakayahang palawakin ang impluensya ng Netherworld. Gayunpaman, palaging ayaw ni Maximus na isuko ang kontrol sa geomantic na paraiso sa iba. Para sa Black Reaper, ang puwersahang pag-agaw sa Ancestral Tomb kay Maximus ay isang opsyon. Ngunit ito ay magreresulta sa lupain na maging isang lugar ng nagbabantang enerhiya, na magiging walang silbi sa Netherworld. Kinailangan ng pamilyang Whittaker na kusang ihandog ang kayamanan para mapanatili nito ang kapangyarihan nito. Kinumpirma ni Maximus, talaga, humalaklak ang punong ministro. Mabuti, maaari ko itong subukan. Sabihin mo sa akin, ano ang kailangan mong gawin ko? Sa pagmamadali, binigyan ni Maximus ang punong ministro ng isang detalyadong ulat ng pagkidnap sa kanyang anak na si Fergus. Matapos isaalang-alang ang sitwasyon, sinabi ng punong ministro, ang katotohanan na ang sumasalakay ay nagpawalang bisa kay Druno at Drodos ng walang pisikal na pakikipag-ugnayan ay nagpapahiwatig ng paggamit ng enerhiya. Sila ay hindi bababa sa mga master ng ultimate class, ngunit mas malamang nakabilang sila sa isang mas advanced na klase. Pagpapatuloy niya, kung ako ay nasa buong lakas ko, ang pakikitungo sa kanila ay isang simpleng bagay. Ngunit ang kalagayan ko ngayon ay bunga ng sorpresang pag-atake ng Dragon Master. Gayunpaman, makipagkita muna tayo sa taong ito. Kung mabaygo ang lahat, kailangan kong tawagan ang dati kong kaibigan, si White Reaper, para sa tulong. Natahimik si Maximus, at ang punong ministro ay malamig na tumawa muli. Naghahanda na umalis. Tuwang-tuwa si Maximus at nagpahayag ng pasasalamat. Salamat, Guro, sa iyong kabutihan. Dadalhin kita para makilala kaagad ang individual. Tara na. Agad na tumulak si Maximus pabalik sa dalampasigan. Pagkababa ng punong ministro, ang kanyang muling pagpapakita ay nagdulot ng pagkalito sa mga tauhan ni Maximus. Ano ang nangyayari? Ang punong ministro ay namatay ng ilang sandali. Ngunit paano siya nabubuhay at nakagalaw? Kaya niyang maglakad at tumakbo. This is really unbelievable. Sa patnubay ni Maximus, sumakay ng kotse ang punong ministro. Agad na iniutos ni Maximus. I start ang sasakyan. Papunta na kami sa Royal Flush Bar. Biglang pumagitna ang punong ministro, na nagsasabing, Maximus, dapat kang magmaneho. How? Curious na tanong ni Maximus. Pero bakit? Sinulyapan ng punong ministro ang driver at pagkatapos ay dahan-dahang bumantong hininga patungo sa kanya. Agad na nagdilim ang mga mata ng driver. Nanlalambot ang katawan habang dahan-dahang bumababa ng sasakyan. Kasunod nito, ang katawan ng punong ministro ay naglabas ng negatibong enerhiya, na sumisira sa vital energy ng lahat ng naruroon. Hindi nagtagal. Naubos at napahamak ang mga nasasakupan ni Maximus dahil sa negatibong enerhiya. Si Maximus, na mukhang nalilito pa rin, ay hinarap ang punong ministro. Guro, ano ang ibig mong sabihin dito? Matigas na tumugon ang huli. Nakakatangang tanong. Paano kung ipakalat ng mga taong ito ang balita ng muling pagkabuhay ng punong ministro? Walang alinlangan na malalaman ng Dragon Master ang aking pagbabalik. At sasamantalahin niya ang pagkakataong wakasan ng aking buhay habang ako ay mahina. Dapat kong alisin ang lahat ng potensyal na banta. Si Maximus, na nauunawaan ang kabigatan ng sitwasyon, ay tumango ng walang karagdagang talakayan. Masunurin siyang nagpatuloy sa pagmamaneho ng sasakyan. Para sa kanya, ang kanyang mga nasasakupan ay hindi hihigit sa mga ari-arian na maaaring makuha sa pera.
Ang kanilang mga pagkamatay ay tiningnan lamang bilang mga pagkalugi sa ekonomiya at hindi ginagarantiyahan ang anumang emosyonal na kalakip. Sa loob ng Royal Flush Bar, ang mga emosyon ni Francine ay isang ipoypo ng pagiging komplikado. Una, ang kanyang ama, ang punong ministro, ay hindi inaasahang pumanaw ngayon. At hindi siya nagkaroon ng pagkakataong makita siya sa huling pagkakataon. Pangalawa, biglang sumulpot ang isang hindi pamilyar na lalaki at nakipag-away sa pamilya Whittaker dahil sa kawalan ng kakayahan ng kanilang panganay na si Fergus. Ang sitwasyon ay naging mas komplikado. Iniwan siya sa pagkawala. Ang pamilya Whittaker ay hindi ordinaryong angkan. Sila ay isang tunay na angkan ng hari na may mga siglo ng kasaysayan at impluwensya. Kahit na ang punong ministro ay hindi maglalakas loob na pukawin sila ng basta-basta. Pagkatapos ng maraming pagninilay-nilay, isa lang ang nakikita ni Francine na mapagpipilian ang tumakas sa ibang bansa at mamuhay sa natitirang bahagi ng kanyang buhay nang hindi nagpapakilala. Lumapit siya kay Dexter at bumulong. Dapat na tayong tumakas ngayon habang ang pamilya Whittaker ay wala pang sinusundan tayo. Medyo natigilan si Dexter. Pinilit niyang ngumiti at sumagot. Nabanggit ko na, Francine. Nandito ako para tulungan kang maghayganti at maibsan ang iyong mga alalahanin. Bakit ang iniisip mo lang ay tumakas? Kung sino man ang dapat tumakas. Ito ay ang Whittakers, paliwanag ni Francine. Wala kang ideya kung gaano kalakas ang pamilya Whittaker. Sila ay isang maharlikang pamilya sa loob ng maraming siglo. Don't tell me may lahing royal ka rin. Umiling si Dexter. Hindi. Miyembro ako ng pamilya Williams ng Ateville. Ang pamilya Williams ng Ateville. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-iisip, naalala ni Francine. Naaalala ko na ngayon ang pamilya Williams. Talagang vassal sila sa pamilya Whittaker. Sa isang salita lamang mula sa pamilya Whittaker. Maaari nilang lipulin ang pamilya Williams. Ito ay isang walang pag-asa na sitwasyon. Hindi ba? Hindi mo talaga inaasahan na ang pamilya Williams ay tutulong sa iyo. Hindi ba? Nang marinig ito, si Fergus, sa kabila ng kanyang sakit, ay humagalpak ng tawa. Haha, sino ka sa tingin mo? Walang ingat na umaarte. Medyo **** ka lang sa pamilya Williams. Hayaan mong sabihin ko sa iyo. Kahit na ang pinuno ng pamilyang Williams ay kailangang kumilos sa harap ng aking pamilyang Whittaker. Ni hindi siya kapantay ng isang katulong sa aking sambahayan. Muling nalipat ang tingin ni Dexter kay Fergus. Dahilan para manginig siya sa takot. Na para bang pinagmamasdan siya ng isang masamang presensya. Papalapit kay Fergus, sinabi ni Dexter. Kung hindi ka pa nagsalita, halos nakalimutan na kita. Medyo natigilan si Dexter. Pinilit niyang ngumiti at sumagot. Nabanggit ko na, Francine. Nandito ako para tulungan kang maghayganti at maibsan ang iyong mga alalahanin. Bakit ang iniisip mo lang ay tumakas? Kung sino man ang dapat tumakas. Ito ay ang Whittakers. Sa sobrang takot, nagsimulang sumigaw si Fergus. Anong gagawin mo? Manatili ka. Binabalaan kita. Huwag kang gagawa ng isa pang hakbang pasulong. Ulipulin ko ang pamilya Williams sa isang salita. Pagkatapos, ang kanyang tono ay lumipat sa isang desperadong pagsusumamo. Nagkamali ako. Talagang pinagsisisihan ko ang aking mga aksyon. Pakiusap ko. Patawarin mo ako. Desperado na sinusubukang tumakas. Napagtanto ni Fergus na ang kanyang mga paa ay ginawang inutil ni Dexter. Hindi siya makagalaw. Sinusuri si Fergus mula ulo hanggang paa. Bumulong si Dexter sa mahinang boses. Nawalan ka na ng gamit ng iyong mga paa at kamay. Ano ang susunod nating i-disable? Si Fergus, nang marinig ang mga salitang ito, ay natagpuan na ang mga intensyon ni Dexter ay mas masama kaysa sa pinakamalupit na sumpa na maiisip. Sa huli ay tumahimik ang tingin ng huli sa gulugod ni Fergus. Ano? Wala naman siyang balak na baliin ang gulugod ko, diba? Ang pagbali sa gulugod ni Fergus ay magre-resulta sa permanenteng paralysis mula sa baywang pababa. Kahit na siya ay nakaligtas. At ang kanyang mga putol na paa ay muling nakakabit. Ang kanyang ibabang bahagi ng katawan ay mawawala ng sensasyon.
Ang pag-iisip lamang ng isang buhay na nakakulong sa isang wheelchair ay sapat na upang basagin si Fergus. Itinaas ang kanyang paa. Naghanda si Dexter na maghatid ng matinding suntok sa gulugod ni Fergus. Hindi. Nakikiusap ako sa iyo, Arg. Umalangaw-ngaw sa buong lugar ang Umalangaw-ngaw sa buong lugar ang Umalangaw-ngaw sa buong lugar ang masakit na sigaw ni Fergus. Creak! Biglang tumakbo ang isang Hummer. Huminto sa harap ni Fergus. At isang matipunong lalaki ang tumalon palabas ng sasakyan. Ang bagong dating ay walang iba kundi ang ama ni Fergus. Si Maximus, nakilala rin bilang Lord Maximus. Parang dumadagandong na hampas ang tanawin sa harapan niya. Hindi man lang siya makatayo. Sa kanyang mga huling taon, biniyayaan siya ng isang anak. Pinahahalagahan niya si Fergus araw-araw. Tinatrato siya ng may lubos na pag-iingat. Hindi kailanman ng ahas na pag-alitan o hampasin siya. Ngunit ngayon, si Fergus ay malupit na napinsala kung saan ang kanyang mga paa at gulugod ay napinsala ng hindi na makilala. Nadurog ang puso ni Maximus, na sana ay kunin niya ang lahat ng sakit mula kay Fergus at dalhin ito sa kanyang sarili. Nabalot ng sakit ang kamalayan ni Fergus. Nang makita si Maximus, sa wakas ay nakita niya ang isang kislap ng pag-asa para sa kaligtasan. Sa bawat onsa ng lakas niya, umuungal siya. Ama, iligtas mo ako. Ama, iligtas mo ako. Dumagundong si Maximus sa langit. Fergus, huwag kang mag-alala. Ngayong araw ay tiyak na masusukli natin ang dugo ng dugo. Bulok kang dumi. Nararapat kang mamatay. Karapat-dapat kang mamatay. Puputulin kita sa 1,000 piraso. Pahihirapan kita ng paunti-unti hanggang sa mamatay ka. Sumigaw si Fergus. Pare, ang batang ito ay mula sa pamilyang Williams sa Ateville. Gusto kong mamatay ang pamilya Williams kasama niya. Maximus, ang pamilya Williams sa Ateville. The asterisk man it. Ang napakaliit na pamilya ay nagbunga ng napakalaking hamak. Dapat lipulin ang pamilya Williams sa Ateville. Nagmamadaling sinabi ni Francine. Mr. Whittaker, kailangan ko munang humingi ng tawad sa iyo. Ako ay humihingi ng paumanhin, lahat kasi ng kaibigan ko ay masyadong impulsive. As long as you spare him. I'm willing to agree to any conditions you set. Kahit na ang ibig sabihin nito ay pagsilbihan si Fergus sa natitirang bahagi ng aking buhay. Hindi ako magsasabi ng isang salita ng reklamo. Masyadong impulsive ang kaibigan ko. Kaya lang nagkamali siya. Pero umiling si Dexter. Hindi ako impulsive. Gusto ko talagang lipulin ang pamilya Whittaker. Ito ay kabalbalan. Napatapak ni Maximus ang paa sa galit. Napakamayabang mo. Maghintay ka lang. Boy, hindi lang kita lilipulin. Kundi sisirain ko rin ang pamilya Williams ng Ateville. Papapanudin kita habang pinapatay ko ang bawat miyembro ng iyong pamilya. Ano man ang kasarian, edad, o kondisyon. Napaluha si Francine. Ano bang pinagkakaabalahan ng lalaking ito? Matigas pa rin ang pagsasalita niya kahit sa puntong ito. Wag na lang. Naintindihan naman ni Francine. Lumuhad man siya sa harap nila. O magpakamatay bilang paghingi ng tawad. Hinding-hindi nila mapapatawad si Dexter. Mas gugustuhin niyang hayaan si Dexter na gumalaw. Kahit na ang ibig sabihin nito ay mamatay sa dignidad. Hindi ako yuyuko sa kanila. Sabi ni Dexter, ikaw dapat ang pinuno ng pamilya Whittaker. Huwag mawala ito. Pakinggan mo muna ako. Huminga ng malalim si Maximus. Pinilit ang sarili na kumalma. Mukhang nakita na ng binata sa wakas ang nangyayari sa kanya. Mukhang hihingi na siya ng tawad sa akin. Lumuwag din ang puso ni Fergus. Natural sa pag-aakalang hihingi ng tawad si Dexter. Sabi ni Dexter, Mr. Whittaker, nag-aalok ako sa iyo ng pagkakataon ngayon. Kung ibibigay mo ang lahat ng mga ari-arian ng pamilya Whittaker kay Francine. At magmakaawa sa kanya na tanggapin ang mga ito ng buong busog. Maaari kitang bigyan ng mabilis na kamatayan. Anong masasabi mo? Masyadong impulsive ang kaibigan ko. Kaya pala nagkamali siya. Ano? Nanlaki ang mga mata ni na Fergus at Maximus sa gulat. Hindi humihingi ng tawad ang bastos na ito.
Iniinsulto niya tayo. Hiniling niya na lumuhad sila at ibigay ang mga ari-arian ng pamilya Whittaker kay Francine. Sapat na ako. Lampas ito sa pagpaparaya. Tapos ka na para. Tapos ka na talaga. Umungol si Maxima sa punong ministro sa loob ng kotse. O mas tumpak, Black Reaper. Patayin siya. Hindi. Hulihin siyang buhay. Gusto ko siyang pahirapan hanggang kamatayan paunti-unti. Sa sandaling ito, sa loob ng sasakyan, si Black Reaper ay nabaliw sa mga kinikilos ni Dexter. Nakilala niya ang kaaway ni Maximus bilang Dragon Master sa unang tingin. The Asterisk Man Eat. This the Asterisk Man Maximus. Paano niya na-provoke si Dragon Master? Ngayon ay inaasahan pa niyang lalaban ako sa Dragon Master at ihahatid ang sarili kong hatol na kamatayan. Hindi siya kalaban para sa Dragon Master na umaasa lamang sa sarili niyang lakas. Lalo na ngayon, noong matinding nasugatan siya. Ang kanyang agarang prioridad ay malinaw. Ang pinakamagandang hakbang ay ang tumakas. Kaya naman, hindi na binigyang pansin ni Black Reaper ang bangkay ng punong ministro na naghahanda ng tahimik na umalis. Sa totoo lang, nang dumating sina Maximus at Black Reaper, naramdaman na ni Dexter ang isang pahiwatig ng negatibong enerhiya sa loob ng kotse. Bukod dito, nakita niyang pamilyar ang negatibong enerhiyang ito. Walang alinlangan. Ito ay ang aura ng Black Reaper. Lalong gamaan ang pakiramdam ni Dexter sa kanyang puso. Tila ang isda na nahuli ko sa pagkakataong ito ay hindi maliit na prito. Nagawa ko pang mag-reel sa Black Reaper. Ang pagpayag sa Black Reaper na makatakas sa huling pagkakataon ay isang bagay ng malaking pagsisisi para kay Dexter. Sa pagkakataong ito, talagang hindi siya mapakali nang makitang naakit muli si Black Reaper dito. Sa sandaling umalis si Black Reaper sa bangkay ng punong ministro, tumindi ang kanyang negatibong enerhiya. Lalong naging sigurado si Dexter na Black Reaper nga ang kabilang partido. Sa tingin mo saan ka pupunta? Umungol si Dexter. Diretsyong naningil kay Black Reaper. Sa sandaling ito, medyo natigilan din si Maximus. Anong nangyayari dito? Bakit hindi ako tinutulungan ng Black Reaper na salakayin si Dexter? Bakit hindi ako tinutulungan ng Black Reaper na salakayin si Dexter? Ngunit sa halip ay tumakas. Natatakot ba si Black Reaper kay Dexter? Magandang langit. Maaari bang isang ordinaryong tao ang isang taong makakapagpalaya sa Black Reaper? Sino ang maniniwala na siya ay isang inapo ng pamilya Williams mula sa Atevel? Sa sandaling ito, ang tanging nasa isip niya ay ang anak niya ang nagdulot sa kanya ng matinding problema. Gayunpaman, lahat ng ibang naruroon ay ganap na nataranta. Dahil hindi nila makita ang Black Reaper. Ang nakita lang nila ay si Dexter na nagmamadaling umakyat sa bubong ng sasakyan ni Maximus. Tila nakikipagbuno sa manipis na hangin. Walang kalaban-laban si Black Reaper para kay Dexter kahit nasa kanyang peak. Lalo pa ang pagiging nasa malubhang pinsalang estado ngayon. Sa ilang simpleng galaw lang. Kontrolado na ni Dexter ang Black Reaper. Hindi na makalaban at patuloy na umaatres. Para siyang nasa bingit ng pagbagsak anumang oras. Walang pakialam na sinabi ni Dexter. Black Reaper, ipinapayo ko sa iyo na sumuko na ngayon at mangako ng katapatan sa Eurasia. Baka may pagkakataon ka pa para mabuhay. Kung hindi, buburahin ko ang buong lahi mo. Kalokohan. Galit na sinimulan ni Black Reaper si Dexter. Sa tingin mo ba naubusan na ako ng diskarte? Haha, masyado mo akong minamaliit. Lahat. Ipakita ang iyong sarili kaagad. Agad na naramdaman ni Dexter ang kanyang paligid at sa katunayan. Naramdaman niya ang isang napakalaking pag-akyat ng negatibong enerhiya mula sa malayo. Matapos itong maramdamang mabuti, natitiyak ni Dexter na ang negatibong enerhiyang ito ay kay White Reaper. Agad namang kumulo ang dugo ni Dexter sa pagbanggit kay White Reaper.
Noong nakaraang pagkakataon, natalo niya ang isang Manticore. Ngunit ang Spirit Core ay ninakaw ng White Reaper. Ito ang perpektong pagkakataon para makapaghiganti. Sabi ni Dexter, White Reaper, matagal na. Ipakita ang iyong sarili. Hahayaan ko kayong dalawa na atakihin ako ng sabay. Habang nagsasalita, sadyang nagpakita ng kahinaan si Dexter, na nagbigay ng kislap ng pag-asa sa kanyang kalaban na matalo siya. Gayunpaman, nanatiling tahimik si White Reaper. Naiinip na si Black Reaper at umungal. White Reaper, ano pa ang hinihintay mo? Ito ay isang pambihirang pagkakataon upang mapabagsak si Dexter. Kumilos ka na. *Man 8. Ang hininga ng White Reaper ay naging mali-mali at hindi matatag. At pagkatapos ay, mabilis itong nawala. Ito ay nagpapahiwatig na ang White Reaper ay umalis na. Isang alon ng panghihinayang ang bumalot kay Dexter. Gusto niyang humabol. Ngunit alam niyang wala pang 10% ang pagkakataong makahabol. Ang masama pa, baka hayaan pa niyang makatakas si Black Reaper, na magdusa ng dobleng pagkatalo. Lugi siya. Ang tanging pagpipilian niya ay itoon ang lahat ng kanyang enerhiya sa Black Reaper. Kalokohan. Galit na sinimulan ni Black Reaper si Dexter. Sa tingin mo ba naubusan na ako ng diskarte? Haha, masyado mo akong minamaliit. Nagulat si Black Reaper. White Reaper, sagutin mo ako. *Man 8, sagutin mo ako. Don't tell me tumakas ka. Pumunta ka sa impyerno. Ikaw *Man B***. Noong nahihirapan ka, itinaya ko ang buhay ko para iligtas ka. Ngayong may problema ako, tumatakas ka na lang ng walang salita. Isinusumpa ko sa Diyos na hindi kita bibitawan. Kahit na maging multo ako. Ang boses ni White Reaper ay umalangaw-ngaw mula sa malayo. Black Reaper, sorry, masyadong malakas ang kalaban. Wala kaming laban sa kanya kahit magsanib puwersa kami. Imbes na pareho kaming mahulog sa kamay niya. Mas maganda kung isa lang ang mamatay. Magtiwala ka na aalagaan kung mabuti ang iyong lahi. Ingat, malamig na sinabi ni Dexter. Black Reaper, mangako ng katapatan sa Eurasia. O iwanan ang iyong mga huling salita. Hamon ni Black Reaper, mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa sumuko. Naubos na rin sa wakas ang pasensya ni Dexter. Matigas ang ulo mo. Fine. Pagbibigyan kita ng wish mo. Nang matapos siyang magsalita, pinatay agad ni Dexter ang Eurasia Sword. Ang espada ay walang kahirap-hirap na hinati ang Black Reaper sa dalawa. At pagkatapos, siya ay nawala sa manipis na hangin. Nabawasan sa kawalan. Tumingin si Dexter sa loob ng sasakyan. Nakita na lamang niya ang punong ministro, na namatay na. Mapait na tumawa si Dexter, I'm sorry. Prime Minister, you can't rest in peace even in death. Kinailangan pa naming gamitin ka para akitin si Black Reaper. Maaari kang magpahinga ng mapayapa ngayon. Napatulala si Maximus na nakatitig kay Dexter. Sa paghusga sa mga kilos at pag-uugali ni Black Reaper, maaari na niyang hulaan ang tunay na pagkatao ni Dexter. Mahusay na Marshal. Ang binatang ito ay maaaring maging ang Great Marshal ng Eurasia. *Man 8, what up *starred. Paano sa lupa ay pinukaw ni Fergus ang maladyos na figurang ito? Ang Great Marshal. Karaniwang kaalaman na ang higit na hinamak ni Great Marshal ay ang Netherworld. Ngayong alam na ni Great Marshal ang pagkakasangkot ng pamilya Whittaker sa Netherworld. At pakikipagsabuatan sa Black Reaper. Hahayaan ba niya ang pamilya Whittaker na hindi mahuli? Dapat wishful thinking lang. Mukhang hindi nila matakasan ni Fergus ang kamatayan ngayon. Ang tanging nais nila ay ang kanilang sariling pagkamatay. At ang pagwawaldas ng kanilang kayamanan. Ay matiyak ang kaligtasan ng pamilya Whittaker. Ito ang huling hiling ni Maximus. Siya ay disoriented habang siya ay naglalakad patungo sa Fergus hakbang-hakbang. Hindi rin makita ni Fergus ang Black Reaper. Ang tanging nakita niya ay si Dexter na nagmamadaling umakyat sa itaas ng sasakyan. Nakikibahagi sa isang matinding labanan sa hangin. Nainiwan siyang lubos na nalilito. Dahil sa curiosity, tumingin si Fergus kay Maximus at nagtanong, "Pare, nabaliw na ba ang B**** na ito? Nasaan ang tulong na tinawagan mo?"
Bakit hindi pa nila pinapatay si Dexter? Ha? Napabuntong hininga si Maximus. Huwag kang mag-alala. Anak ko, hindi na tayo magkikita ni Dexter. Masayang bulalas ni Fergus. Pare, magsimula na tayo. Thud. Sa hindi inaasahang pagkakataon, lumuhad talaga si Maximus kay Dexter. Nanlaki ang mga mata ni na Fergus at Francine sa hindi makapaniwala. Gulat na tanong ni Fergus. Pare, ano ang ginagawa mo? Bakit ka nakaluhod? Bumangon ka. Ama, what on earth are you trying to do? Shut up. Si Maximus ay bihirang mapag-alitan si Fergus. Ngunit sa pagkakataong ito ay ginawa niya ito. Simula ngayon, bawal kang magsalita. Kung hindi, pupulutin ko ang ulo mo gamit ang sarili kong mga kamay. Sa totoo lang, natakot si Fergus sa sandaling ito. Sa buong buhay niya, hindi pa niya nakitang ganito ang galit ng kanyang ama. Lalo na sa kanya, napagtanto niya na baka nagkamali siya. Sumugod si Maximus at binigyan ng malalim na bow si Dexter. Kami ay bulag na hindi makilala ang iyong mabuting sarili. Great Marshal, nasaktan ka namin. Patawarin mo kami. Sir, handa akong ibigay ang lahat ng ari-arian ng pamilya Whittaker kay MS. Francine, sa pag-asang maligtas mo ang buhay ng aking pamilya. Narinig na ni Maximus noon na ang Great Marshal ay isang hamak na tao. Ayaw niyang ibunyag sa publiko ang kanyang pagkatao. This time, hindi na niya ginamit ang identity niya para i-pressure si Maximus. Malinaw na ayaw niyang ibunyag dito kaya matalinong hindi inilantad ni Maximus ang pagkakakilanlan ni Dexter. Sa halip, tinawag niya itong, Sir. Wow! Nagkagulo ang buong lugar. Walang inaasahan na kusang actress si Maximus. At nag-alok pa na ibigay ang lahat ng ari-arian ng pamilya Whittaker kay Francine. Bahagya pang kinurot ni Francine ang sarili para masiguradong hindi siya nananaginip. Si Fergus ay ganap na nasira. He cried out hysterically. Pare, alam mo ba ang ginagawa mo? Bakit ka nakipagkauto sa kanya? Hindi ko ito tatanggapin. No way. Sampal. Walang pag-aalinlangan. Sinampal ni Maximus si Fergus. Tumahimik ka. Kung hindi dahil sa iyo, hindi sana mapupunta sa ganoong estado ang pamilya Whittaker. Bumangon ka. Ama, ano sa lupa ang sinusubukan mong gawin? Kung maglakas loob kang manggulo ulit, papatayin kita. Napatulala si Fergus. Ito ang unang beses na sinaktan siya ng kanyang ama mula noong siya ay bata pa. Bakit? Bakit sa lupa ay nangyayari ito? Tumingin si Maximus kay Dexter ng may matinding tingin. Sa takot na baka hatulan ng kamatayan ng huli ang buong pamilya Whittaker. Sinabi ni Dexter, ang kapalaran ng pamilya Whittaker ay hindi para sa akin ang magpasya. Ngunit para sa kanila na matukoy. Kung sila ay nagkasala, at ang krimen ay may parusang kamatayan. Kung gayon dapat silang mamatay. Kung sila ay inosente, hindi ko sila parurusahan. Phew! Nakahinga ng maluwag si Maximus. Ang kulay-abong negosyo ng pamilya Whittaker ay palaging pinamamahalaan ni na Maximus at Fergus. Iyon ay dahil nag-aalala sila na kung may nangyaring mali balang araw. Maaaring madamay nito ang lahat ng miyembro ng pamilya Whittaker. Tila ako ay medyo visionary noon. At ang pinili ko ay ang tama. Bahagyang sumigaw si Dexter. Tatlo ng Nightingale Squad. Ipakita ang iyong sarili. Sa iyong serbisyo. Guru. Isang anino ang tumalon mula sa labas ng bar. Lumuhad sa harap ni Dexter. Nang makita ang kabilang partido. Sumabog ang isip ni Maximus sa isang malakas na ugong. Ang tao sa kabilang panig ay walang iba kundi ang Northern Wolf mula sa Cygnus Room. Kaya pala, ang Northern Wolf ay palaging tao ng Great Marshal. Alam ng lahat na ang mga nasa ilalim ng utos ng Great Marshal ay hindi matitinag na tapat sa kanilang Panginoon. Talagang nagkaroon ako ng ideya na manalo sa Northern Wolf. How ridiculous! It was utterly katawa-tawa. Halos lahat ng ebidensya ay nasa Northern Wolf. Tapos na ako para sa, sabi ni Dexter, tatlo sa Nightingale Squad. Ikaw ang pinakapamilyar sa background ng pamilya Whittaker. Mayroon bang mga inosenteng tao sa pamilya Whittaker? Tatlo sa Nightingale Squad. Northern Wolf. Ang nag-ulat, Guro, bukod sa mga batang wala pang 15 taong gulang.
Walang inosenteng tao sa pamilya Whittaker. Sabi ni Dexter. Good. Pagkatapos ay ibigay sila sa Cygnus Room para sa legal na pagtatapon. Sumagot ang Nightingale Team 3. Naiintindihan. Hindi ko tatanggapin, hindi ko gagawin. Agad na nagprotesta si Maximus. Ang natitirang bahagi ng pamilya Whittaker ay kasangkot sa anumang malilim na negosyo. Ang lahat ng ganoong pakikitungo ay pinangangasiwaan ko at ni Fergus. Ang iba sa pamilya ko ay inosente. Northern Wolf. Ikaw. Maling inaakusahan mo kami. Ang Northern Wolf ay sumulyap ng masama kay Maximus at sinabing, Mr. Whittaker, ilang taon ka nang nag-iisa. Kaya hindi ka pa nakakapagmadali sa mga gawain ng pamilya Whittaker. Maaari mong tanungin ang iyong anak, Fergus, kung ano ang eksaktong ginagawa niya sa mga nakaraang taon. Agad na ibinaling ni Maximus ang tingin kay Fergus. Mariin niya itong idiniin. Fergus, sabihin mo sa akin. Ikaw, hindi mo naman kinaladkad ang pamilya Whittaker dito. Di ba? Ang pamilyang Whittaker, inosente silang lahat. Di ba? Ay, gayon pa man. Nauutol si Fergus. Hindi makapagbitaw ng kompletong pangungusap. Walang alinlangan. Si Fergus ay nakaramdam ng pagkakasala. ***** ka. Naramdaman ni Maximus na nanlalabo ang kanyang tingin. Ngunit nagawa niyang maghagis ng isa pang sampal. Na nagpabagsak kay Fergus sa lupa. Ano ang sinabi ko sa iyo bago ako pumunta sa pag-iisa? Huwag kailanman ay drag ang pamilya Whittaker sa gulo na ito. Sa tingin mo ba mainit hangin lang ang mga salita ko? Sinira mo ang buong pamilya ng Whittaker. Sumigaw si Fergus. Pare, napagtanto ko na ngayon ang pagkakamali ko. I truly know my mistake. It's okay to make mistakes as long as you realize them. It's okay to make mistakes as long as you realize them, bulong ni Maximus sa sarili. Bakas ng kawalan ng pag-asa sa kanyang sarili. Boses, sana hindi mo na ulitin ang mga kalokohang gawa sa susunod mong buhay. Pagkatapos, inilabas niya ang kanyang baril. At itinutok sa ulo ni Fergus. Namutla agad ang mukha ni Fergus. Pare, anong ginagawa mo? Hindi. Huwag. Anak mo ako. Hindi mo ako mapapatay. Hindi mo kaya. Bang! Ang mapurol na tunog ng putok ng baril ay sumabad sa mga salita ni Fergus. Pagkatapos, itinutok ni Maximus ang pistol sa sarili niyang ulo. Alam niya sa kanyang puso na dapat siyang mamatay upang maprotektahan ang mga inosenteng miyembro ng pamilya Whittaker. Bang! Matapos umalangaw-ngaw ang isa pang putok ng baril. Nakahiga rin si Maximus sa pool ng dugo. Inutusan ni Dexter ang 3 of Nightingale Squad. Northern Wolf, nasa kamay mo na ngayon ang usapin ng pamilya Whittaker. Tandaan, hindi tayo dapat magkamali sa isang mabuting tao. Ngunit talagang hindi natin maaaring pabayaan ang isang masamang tao. Lumuhad ang 3 sa Nightingale Squad. Opo, Ginoo, tiyak na susundin ko ang iyong utos. Sinabi ni Dexter. Bukod dito, ay silang lahat ng impormasyon mula sa lugar na ito. Hindi ito dapat ilabas. **** ka. Naramdaman ni Maximus na nanlalabo ang kanyang tingin. Ngunit nagawa niyang maghagis ng isa pang sampal. Na nagpabagsak kay Fergus sa lupa. Ang balita ng mag-ama ng pamilyang Whittaker na napilitang magpakamatay bilang paghingi ng tawad ay hindi magiging maganda kung ito ay kumalat. 3 sa Nightingale Squad ang sumagot. Naiintindihan. Inayos ko ang Nightingale Squad na palibutan ang lugar upang matiyak na walang makakaalis. Tumango si Dexter. Saka bumaling kay Francine at sinabing, Francine, let's go. Ang pamilya Whittaker ay sa iyo na ngayon. Dapat mong kunin ang mga ari-arian ng pamilya Whittaker. Tiningnan ni Francine si Dexter ng taas-baba ng may labis na interes. Maaari mo bang sabihin sa akin kung sino ka ba talaga? Sabi ni Dexter. Ordinaryong tao lang. Hehe. Francine gave a stunningly dismissive roll of her eyes. Maaari bang takutin ng isang ordinaryong tao ang mag-amang Whittaker na magpakamatay bilang paghingi ng tawad? Tanong ni Dexter. So, ano sa tingin mo ang identity ko? Sagot ni Francine. Wala akong pakialam sa identity mo. Ni hindi ko alam ang totoong intensyon mo para mapalapit sa akin.
Pero pakiramdam ko kailangan mong bigyan ng babala na ang boyfriend ko ay si Great Marshall. Kung mayroon kang anumang mga disenyo sa akin, mas mahusay na isuko ang ideyang iyon sa lalong madaling panahon. Otherwise, you'll have to deal with my boyfriend. Understand? Awkward na tumawa si Dexter. Naiintindihan. Ang Northern Wolf ay lubos na nalilito. Ano ang nangyayari? Paano masasabi ni Francine sa harap ni Great Marshall na boyfriend niya ito? At humiling pa kay Great Marshall na turuan ang sarili ng leksyon. Nakakaloka ito. Siya nga pala. Tumingin si Dexter sa Maximus Hammer. At sinabing, puntahan mo ang iyong ama sa huling pagkakataon. Ang aking ama. Biglang napaisip si Francine. Huwag mong sabihin sa akin ang katawan sa loob ng kotse ay ang katawan ng matandang punong ministro. Bahagyang tumango si Dexter. Biglang nawala si Francine sa sarili. Parang ipoipo ang kanyang emosyon habang papalapit sa Hummer. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Nang makita ang bangkay ng punong ministro sa kotse, agad na napuno ng emosyon si Francine. Ang kanyang mga luha ay bumagsak na parang ulan. Lumapit si Dexter. Tinapik ang balikat ni Francine. At sinabing, naway matagpuan mo ang kapayapaan sa iyong kalungkutan. May isa pa akong dapat ipaliwanag sa iyo. Maaaring mahirap kang paniwalaan. Ngunit sa katotohanan, ang punong ministro ay hindi tunay na punong ministro sa nakalipas na ilang taon. Ang bawat salita at kilos niya ay walang kinalaman sa kanya. Biglang tumangala si Francine. Nakatitig kay Dexter. Sinasabi mo ba na sa mga nakaraang taon, ang aking ama ay naging ibang tao? Sabi ni Dexter. Masasabi mo yan. Ang kanyang isip ay kontrolado ng iba. Huminga ng malalim si Francine. Alam kong magiging ganito, ngayon ko lang nalaman. Alam ko na hindi kailanman magiging walang puso si Itay sa atin. Kung tutuusin, maaga kaming naghinala na ang tatay namin ay wala na. Tumanggi kaming magkapatid na sumuko sa kanya. At bilang resulta, kami ay pinalayas, ang aming nakababatang kapatid na lalaki. Si Felix, ay isang makinis na operator. Ipinahayag niya ang kanyang pagpayag na paglingkuran siya ng tapat. At magtrabaho tulad ng isang kabayo at baka para sa kanya. Iyon ang dahilan kung bakit siya iningatan at lubos na pinahahalagahan ng aking ama. Nako! Ang kawawang ama ay tinapos ang buhay niya ng ganoon lang. Habang nagsasalita siya ay muling humagulgol si Francine. Nang makita siyang nahihirapan, talagang gustong tulungan siya ni Dexter. Kung isang araw maabot ko ang Eternal Class isang araw, o kahit na Demi-Emperor Class, maaari ko bang pagalingin ang anumang laman at buto, at buhayin ang mga patay? Mainam na mapangalagaan ng maayos ang katawan ng punong ministro. Baka sakaling may ganitong pagkakataon sa hinaharap. Kaya, kumaway si Dexter sa Three of Nightingale Squad. Agad na lumapit si Northern Wolf kay Dexter at nagtanong, Guro, mayroon ka bang anumang order? Sabi ni Dexter, dalhin ang bangkay ng punong ministro sa Cygnus Room. At alagaan itong mabuti. Sa hinaharap, maaaring magkaroon ako ng pagkakataon na buhayin ang punong ministro. Tumango si Northern Wolf. Oo, Master. Nang marinig ang sinabi ni Dexter, agad na nagliwanag ang mga mata ni Francine. May pinanabik na nakasulat sa buong mukha niya. Tumingin siya kay Dexter. Totoo ba ang sinabi mo? Kaya mo ba talagang buhayin ang aking ama? Sabi ni Dexter. Huwag kang masyadong umasa. Wala na talaga akong pag-asa sa susunod na 10 taon. Maaaring mayroong isang kislap ng pag-asa 10 taon mula ngayon. O kahit 100 taon mula ngayon. Agad na sinabi ni Francine. 10 taon man o 100 taon. Hinding-hindi ako susuko hanggat may kislap ng pag-asa. Nako, ang kawawang ama ay tinapos ang kanyang buhay ng ganoon lang. Tumango si Dexter. Sige, pumunta tayo sa pamilya Whittaker ngayon at kunin ang lahat ng kanilang mga ari-arian. Umiling si Francine. Focus muna tayo sa pagliligtas sa kapatid ko. Masama talaga ang sitwasyon niya. Simpleng sinabi ni Dexter. As you wish. Dahil nangako siya sa punong ministro na pangalagaang mabuti ang kanyang mga inapo. Tiyak na hindi babalik si Dexter sa kanyang salita.
Habang nasa daan ay tinanong ni Dexter si Francine tungkol sa sitwasyon ng kanyang kapatid. Sabi ni Francine, Yvonne ang pangalan ng kuya ko. Siya ay isang taong may integridad, tapat, at prangka. Pinalayas siya ng aking ama sa Flowberry Village, kung saan siya napilitang manirahan doon. Ang aking ama ay nag-ayos pa ng isang kasal para sa kanya na may isang magaspang na babae sa bukid na lalong nagpahirap sa kanyang panganay na anak. Sa paglipas ng mga taon, ang aking kuya ay pinahihirapan ng kanyang asawa at ang hirap ng kahirapan. Masakit para sa akin na makita siyang naghihirap. Ngunit ngayon ay nahihirapan ako. Lalo pa ang pagtulong sa aking kapatid. Habang nagsasalita siya ay muling bumagsak ang mga luha sa mga mata ni Francine. Bago nila namalayan, nakarating na silang dalawa sa Flowberry Village. Sa pasukan ng nayon, isang pamilya ang nagtatayo ng bahay. Isang grupo ng mga malalakas na lalaki ang hubad ang dibdib ay nagtatrabaho sa ilalim ng nakakapasong araw. Ang mabangis at nakakapasong araw ay naging kulay ng malalim at maitim na balat ng mga manggagawang ito. Biglang napatigil si Francine sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang mga mata ay napako sa isa sa mga manggagawang bukid. Tapos, tumulo ang luha niya. Sinundan ng tingin ni Dexter si Francine at nakita niya ang isang mukhang masungit na trabahador. Ang lalaki ay may ilang mga bendahe na nakapulupot sa isang binti. Nabahira ng pula ng sariwang dugo. Ngunit nagpatuloy siya sa pagtatrabaho sa kabila ng kanyang pinsala. Kung hindi ako nagkakamali, siya siguro ang kuya ni Francine na si Yvonne. Tila naramdaman ng trabahador ang tingin ni Francine at dahan-dahang ibinaling ang kanyang ulo. Nang matuklasan si Francine, nanginginig muna ang trabahador. Pagkatapos ay napangiti siya, na nagpapakita ng isang subo ng mga dilaw na ngipin. Mahal, paano ka narito? Pagkasabi nito, ang trabahador, na nakapyang, bumaba mula sa plancha at naglakad patungo kay Francine. Nagmamadaling sumugod si Francine. Gusto siyang yakapin. Yvonne, anong nangyari sa iyo? Hindi na niya maibigkas ang mga sumunod na salita dahil sa sobrang tindi ng kanyang paghikbi. Sa katunayan, ang trabahador na ito ay kapatid ni Francine. Si Yvonne. Gayunpaman, tumabi si Yvonne. Umiwas sa yakap ni Francine. He chuckled warm. Francine, madumi ako. Ayokong madumihan ang damit mo. Gayunpaman, hindi ipinakita ni Francine ang mga palatandaan ng pagkasuklam habang niyakap niya si Yvonne ng mahigpit. Kuya, itigil na natin ito. Halika, uwi na tayo. Sige, sige. Tumango si Yvonne. Umuwi na tayo para maghapunan. Ngayon, gagawin ko ang paborito mong caramelized pork ribs. Sandali lang. Wika ni Yvonne at saka tumakbo patungo sa supervisor. Hindi naintindihan ni Yvonne ang intensyon ni Francine. Ang ibig sabihin ni Francine ay bumalik sa pamilya Zinos. Ngunit hindi ito naunawaan ni Yvonne bilang pagbabalik sa kanyang tahanan sa nayon. Yvonne jog papunta sa supervisor. May suot na isang kasiya siyang ngiti sa kanyang mukha. Boss, pwede ba akong makakuha ng advance sa aking sweldo? Bumisita sa akin ang aking kapatid na babae. At gusto ko siyang bilhan ng mga pagkain. Sumulyap kay Francine ang matatangkad na supervisor. Agad na bumungad sa kanyang mukha ang isang maalay na ekspresyon. Ngumisi siya ng nakakatakot. Well, Yvonne, sinong mag-aakala na ang isang pangit at karumal-dumal na lalaki na tulad mo ay magkakaroon ng kapatid na babae na kasing ganda ng isang diwata? Siya ba ang iyong biological na kapatid? Nang purihin ang kanyang kapatid, nakaramdam ng saya si Yvonne. Siyempre, siya ang pinakamamahal kong kapatid. Sinabi ng supervisor, nagkataon na mayroon kaming magaan na trabaho ngayon. Paano kung ipagkain ko ang kapatid mo? Mabilis na sinabi ni Yvonne. Hindi na kailangan. Boss, mas gugustuhin ko pang magkaroon ng advance sa sweldo ko. Ako na mismo ang magluluto para sa kapatid ko. Siya ay medyo mapili sa kanyang pagkain. Medyo nagalit ang supervisor. Yvonne, talagang itinutulak mo ang swerte mo dito. Isang malaking karangalan para sa iyong pamilya na inimbitahan ko ang iyong kapatid na babae sa hapunan. Kung sakaling magkagusto sa akin ang kapatid mo, baka isipin ko pa na pakasalan siya.
Kung gayon ikaw ay aking bayaw. Sa tingin mo ba hindi patas ang pakikitungo ko sa'yo? Mas mabuting pahalagahan mo ang pagkakataong ito. Hindi mo alam kung gaano karaming tao ang gustong pakasalan ang kanilang mga kapatid na babae at babae sa akin. Ngunit tinanggihan ko silang lahat. Nang marinig ito, medyo nagalit na si Yvonne. Para sa kanya, ang kanyang kapatid na babae ay kasing dalisay ng isang maliit na anghel. At hindi siya papayag na kahit sino ay magpahiya sa kanya. Sabi ni Yvonne, "Boss, I respect you and I ask that you also respect me and my family." Salamat. Di asterisk man ito. Ngumuso ang supervisor. Napaka-nervyos mo talaga. Wala akong pakialam sa padyak na iyon. Magwala ka lang. Ano ba? Nanlaki ang mga pupils ni Yvonne. Baka sa mukha niya ang galit. Ininsulto lang ng supervisor ang kapatid ko sa pagtawag sa kanya ng slut. Ang pananalitang ito ay tumama kay Yvonne. At ang kanyang galit ay nagsimulang sumiklab kaagad. Ikinuyom niya ang kanyang mga kamao. Ang kanyang boses na nagbabanta. "Boss, I suggest you to apologize to my sister right now." Cough. Hindi napigilan ng supervisor na tumawa. "Well, hindi ko akalain na talagang magalit ang kilalang pushover sa village namin. Nilinaw ko na ang punto ko. Walang paraan na humihingi ako ng tawad sa iyo o sa iyong kapatid na babae. Ano ang maaari mong gawin sa akin?" Di asterisk man ito. Walang pag-aalinlangan. Binato ni Yvonne ng suntok ang supervisor. Hindi inaasahan ng supervisor na talagang maghahadges ng suntok si Yvonne. Kaya hindi siya umiwas. Bilang isang resulta, kinuha niya ang suntok squarely. Nabasag ang kanyang ilong hanggang sa damyugo. Arg! Sa isang nakakatakot na hiyaw. Hinawakan ng supervisor ang kanyang ilong at yumuko. Dahan-dahang naglupasay sa lupa. Starred ka. Scumbag. Ang lakas ng loob mong hawakan ako. Tapos ka na para. Tapos ka na talaga. Lahat. Dalhin ang iyong mga asno dito ngayon. Ang mga manggagawa, na orihinal na masipag sa trabaho, ay sunod-sunod na sumugod sa tabi ng supervisor. Tinulungan nila siyang bumangon at nagsimulang mambola at manghinayang sa kanya. "Boss, kumusta ang pakiramdam mo? Ayos ka lang. Kailangan mo bang dalhin ka namin sa ospital?" "Boss, maupo ka muna at magpahinga. Pupunta ako at kukuha ka ng tubig." "Yvonne, kailangan mong maglakas loob na makipaglaban sa amo." Humingi ka agad ng tawad sa kanya. Ang supervisor ay natagalan upang makahinga. Namumula ang kanyang mga mata, habang matamang nakatitig kay Yvonne. "Yvonne, ang lakas ng loob mo. Minamaliit talaga kita noon. Bilasan mo. Palibutan mo ang lalaking ito para sa akin. Para hindi siya makatakas." Ang grupo ng mga manggagawa ay nagsimulang magmakaawa sa ngalan ni Yvonne. "Hoy boss, bakit mo kailangang yumuko sa antas ng taong ito? Itong lalaking ito ay kilalang single-minded at walang utak. Huwag kang makialam sa mga ganyang tao. Baka masira ang katalinuhan mo. Sa aking palagay, hayaan siyang humingi ng tawad sa iyo. Pagkatapos ay hayaan mo lang siyang umalis na parang umutot lang siya. Talagang busy kang tao. Saan ka makakahanap ng oras para sayangin siya? Yvonne, hindi ka ba hihingi ng tawad sa amo? Humingi ng tawad sa kanya. Gayunpaman, medyo matigas ang ulo ni Yvonne. Wala akong ginawang masama. Hindi ako hihingi ng tawad." Halos mawala ng salita ang mga manggagawang iyon. Isang elder ang sumugod kay Yvonne at nagtanong, "Bata, ano ang sinusubukan mong gawin? Alam mo naman ang impluwensya ng amo. Kung ay provoke mo siya, paano ka makakaligtas sa natitirang bahagi ng iyong buhay? Oo, iyuko mo lang ang iyong ulo at aminin ang pagkatalo. Kung hindi, ilalagay mo kami sa isang mahirap na lugar kung hilingin sa amin ng boss na kumilos laban sa iyo. Hindi mo ba kayang isaalang-alang ito para sa kapakanan natin?" Tumahimik ang lahat. Tumahol ang supervisor. Walang sino mang pakiusap ang makakagawa ng pagbabago ngayon. Tuturuan ko itong *** ng leksyon na hindi niya makakalimutan. Nagpumiglas ang supervisor na tumayo. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin. "Ibaba mo ang batang ito para sa akin.
Ang grupo ng mga manggagawa ay nanatiling tahimik. Walang aksyon. Sinubukan nilang hikayatin pa siya. Ngunit nagbigay ng pangwakas na ultimatum ang supervisor. Makinig kayong lahat. Hindi ako nagbabayad ng 1 sentimo sa sino mang hindi nagtaas ng daliri. Ang grupo ng mga manggagawa ay agad na nakilos. Ang buong taon nilang sweldo ay hawak ng supervisor. Para sa kanila, ang mga sahod na iyon ay hindi lamang pera, kundi ang lifeline para sa buong pamilya. Ang supervisor na ito ay may hawak na kapangyarihan at impluwensya. Kung pipiliin niyang hindi bayaran ang mga ito, wala talaga silang magagawa. Ngunit kung sila ay gumamit ng karahasan, hindi iyon magiging patas. Sa mga regular na araw, tiyak na malaki ang naitulong ni Yvonne sa kanilang trabaho. Ayaw ni Yvonne na ilagay sila sa mahirap na posisyon. Kaya direktang sinabi niya, mga lalaki, huwag mag-atubiling kumilos. Rest assured, hindi kita masisisi. Nang sabihin ito ni Yvonne, ang grupo ng mga tao ay mas nakaramdam ng pagkasira ng puso. Nasa dulo na sila, naiwan na walang ibang pagpipilian kundi ang tame time na pakiusap muli sa amo. Sa wakas, ikinaway ng supervisor ang kanyang kamay at sinabing, sige, huwag mong sabihing hindi kita binigyan ng pagkakataon. Yvonne, kung papayag kang magpalipas ng gabi ang kapatid mo sa akin, papakawalan na kita. Anong masasabi mo? Bukod dito, maaari pa akong magbigay sa iyo ng 1 advance ng sweldo ngayong taon. Ito na lang ang pagkakataon mo. Sana mahuli mo ito. Isa itong tahasang insulto. The asterisk man. Lalong nagalit si Yvonne. Nagmamadaling itama ang isa pang suntok sa supervisor. Sa pagkakataong ito, isang suntok ang damapo sa templo ng supervisor. Umindayog siya ng ilang beses. Saka bumagsak sa lupa. Ang grupo ng mga manggagawa ay agad na namutla sa takot. Na napalunok sa gulat. Ano na naman ba ang ginagawa ni Yvonne? Ang suntok na ito ay talagang nagbigay ng matinding suntok sa supervisor. Kung gumamit lang siya ng kaunting puwersa, maaari niyang direktang kitilin ang buhay ng supervisor. Tapos na ngayon. Siguradong hindi mapapatawad ng supervisor si Yvonne sa pagkakataong ito. Sinamantala ng supervisor ang pagiging grogginess. Ang grupo ng mga trabahador ay nagmamadaling itinulak si Yvonne. Kalahati. Yvonne, nawalan ka na ba ng gana? Hindi ako makapaniwala na gagawin mo ang bagay na ito. Tumakbo ka sa abot ng iyong makakaya. At siguraduhin mong hindi ka mahahanap ng amo. Hindi ka niya bibitawan. Kilala ng supervisor ang local bigwig. Kung makagat ka ng bigwig, hindi ka mabubuhay. Tumakbo ka. Para saan ka nakatayo dyan? Si Yvonne, gayunpaman, ay hindi tumakbo. Tinitigan lang niya ng malamig ang supervisor at sinabing, nasa akin lang ito. Wala itong kinalaman sa iba. Lumapit ka sa akin kung gusto mong i-settle ang score. Kapag nalaman kong nasaktan mo ang kaibigan ko, isinusumpa kong susunugan ko ang kumpanya mo. Pagkasabi nyon, Yvonne naman, Francine, tara na, umuwi na tayo, sabi ni Yvonne kay Francine. Tumawa si Francine, ang macho kong kapatid. Mapait ang ngiti ni Yvonne. Kasalanan ko lahat kung wala akong kapangyarihan. Hindi ko man lang maprotektahan ang sarili kong kapatid. At baka magdala pa ako ng kapahamakan sa iyo. Ngumiti ng malumanay si Francine. Huwag kang mag-alala, Yvonne. Umaasa ako na protektahan mo ako sa hinaharap. Yvonne gave another bitter smile. Then turned to Dexter and asked, by the way, sino siya? Kasama mo siya diba? Sabi ni Francine. Kaibigan ko siya. Oh, tiningnan ni Yvonne si Dexter pataas at pababa. Nagbigay ng isang malakas na tawa. Ngunit hindi umimik. Gayunpaman, may nakita si Dexter na kakaiba sa kanyang ngiti. Kung hindi ako nagkakamali, parang napagkamalan ako ni Yvonne bilang boyfriend ni Francine. Mabilis na umuwi ang tatlo. Ang pamilya ni Yvonne ay lubhang mahirap. Ang kanilang tahanan ay gawa pa sa putik na pader. Mahigit sa kalahati ng pader ng patio ay gumuho. At ang pinto ay nawawala ang kalahati ng mga panel nito. Kahit sa malayong ito, bahagyang naamoy ni Dexter ang lambot at halumigmig na nagmumula sa maliit at mababang bahay.
Nang makita ang ganoong kondisyon ng pamumuhay, agad na namula ang mga mata ni Francine. Yvonne, I'm sorry. Hindi kita masyadong napagtuunan ng pansin noon. Sabi ni Yvonne. Francine, ako dapat ang humihingi ng tawad. Hindi mo kailangang sisihin ang iyong sarili. As long as you are doing well. Kahit ang hirap na tinitiis ko matamis sa akin. Biglang umalangaw-ngaw sa kwarto ang hilanghing at malandi na boses ng isang babae. Leroy, bilasan mo. Ako, hindi na ako makatagal pa. Woo, bilasan mo. Ang mukha ni Yvonne ay agad na naging itim. Ang kanyang kamao ay nakakuyom ng hindi namamalayan. Hindi makapaniwalang sabi ni Francine. Yvonne, is that your wife? Bahagyang tumango si Yvonne. Siya si Olga. Medyo hindi nakaimik si Dexter. Alam niyang hindi maganda ang lagay ni Yvonne. Pero hindi niya inaasahan na ganito pala ito kalala. Sa sikat ng araw, ang kanyang sariling asawa ay nagkakaroon ng affair sa ilalim ng kanyang ilong. At tila hindi siya nag-aalala na malaman ni Yvonne ang lahat. Maliwanag, wala siyang lugar sa pamilyang ito. Unti-unting lumuwag ang nakakuyom na kamao ni Yvonne. Hindi bale na. Hindi karapat dapat makipagtalo sa kanya. To tell you the truth, our marriage is in name only. Hindi ko siya ginalaw, ni hindi ko siya tinuring na asawa ko. I treat her more like a roommate. Kaya malaya siyang gawin lahat ng gusto niya. Inalo rin siya ni Francine. Yvonne, tama ang ginawa mo. She's not worthy to be your wife. Let alone my sister-in-law. Ang presensya niya ang pinakamalaking insulto sa iyo. Tara na, dinala ni Yvonne ang dalawa sa looban. Bagamat tila walang pakialam si Yvonne sa kalalabasan. Masasabi ni Dexter na nagtatanim pa rin siya ng sama ng loob. Na hindi komportable, walang sino man ang maaaring tumanggap ng ganoong bagay ng may malinis na budi. Pagdating sa pinto, malakas na tumahimik si Yvonne at sinabing, bumalik na ako. Agad na tumahimik ang silid. Kasunod ang mga kaluskos ng damit na isinusuot. Hindi nagtagal. Isang lalaki at isang babae ang tumakbo palabas ng kwarto na nagtataka. Isang babaeng bukid na tan sa araw. Magaspang ang itsura. At isang payat na matandang magsasaka. Magulo ang dalawa. Gulong-gulo ang mga damit. Itinaas pa ng matandang magsasaka ang kanyang pantalon. Isang larawan ng lubos na kahihiyan. Walang ipinakitang takot o guilt ang dalawa kahit na nahuli sila sa akto. Sa katunayan, sila ay nagalit dahil sila ay nabalisa. Saway ni Olga, Yvonne, bakit ang aga mong bumalik? Hindi ka man lang nag-abalang sabihin sa akin. Sinusubukan mo bang takutin ako hanggang mamatay? Ang malakas na pag-uugali ni Yvonne ay nagpapakita ng kanyang galit habang sinasabi niya. Ang aking kapatid na babae ay pumunta sa akin. Kaya ako ay umalis ng maaga sa trabaho. Iyong kapatid na babae. Hindi nasisiyahang tumingin si Olga kay Francine. Ang gaganda ng suot mo. Ikaw ay malinaw na tagalungsod. Bumisita ka sa sarili mong kapatid na walang dala. I doubt na ikaw ang tunay niyang kapatid. Yvonne interrupted Olga. Enough. Say no more. Bigyan mo lang ako ng pera. Sinaman ang tingin ni Olga si Yvonne. Ano ang kailangan mo ng pera? Sabi ni Yvonne. Mahilig ang kapatid ko sa caramelized pork ribs na ginagawa ko. Bibili ako ng tadyang para sa kapatid ko. Ano? Nang marinig iyon, sumabog sa galit si Olga. Sa maliit na pera na kinikita mo. Halos hindi ko na tinatrato ang aking sarili sa isang piraso ng karne. Ngunit gusto mong bumili ng mga tadyang para sa iyong kapatid na babae. May konsensya ka pa ba? Wala na kahit isang sentimos. Sabi ni Yvonne. Di ba kahapon ko lang binigay sa'yo ang sweldo ko? 1,200 kung ganoon. Hindi gaanong magagastos ang pagbili ng ribs. Kung kinakailangan, maaari kong bawasan ang aking mga gastos mamaya. Ang pagkain ng isang pagkain sa isang araw ay magiging mainam din. Sagot ni Olga. Wala akong pera. Ikaw ang magdedesisyon kung ano ang gagawin. Ikaw. Nanlaki ang mga mata ni Yvonne sa galit. Mahigpit na nakakuyom ang mga kamao. Biglang nagsalita si Dexter. Kung hindi ako nagkakamali,
Eksaktong 2,000 ang kanyang Armani suit. Di ba? Parang bago lang. Biglang may napagtanto si Yvonne. Matamang nakatingin sa babaeng magsasaka. Huwag mong sabihin sa akin. Ginamit mo ang sahod ko para ibili siya ng suit. Medyo naging defensive si Olga. Huwag kang magbulalas ng kalokohan. At saka, ano ang big deal kahit binili ko ito para sa kanya? Ang payat na matandang magsasaka ay nagbigay ng awkward na ngiti. Well, may mga kailangan akong asikasuhin sa bahay. Kaya hindi ako nakikialam sa family affairs mo. Sa muli nating pagkikita, tumalikod na ang matandang magsasaka. Ngunit hinawakan siya ni Yvonne para pigilan. Teka, linawin mo muna. Sino ba talaga ang bumili ng suit na suot mo? Ang matandang magsasaka ay naiinip na sinabi. Makinig ka rito, Yvonne. Ako ang kalihim ng komite ng nayon. Inalagaan kong mabuti ang pamilya mo. Hindi ba? Kahit talagang binili niyo ako ng suit, hindi naman big deal. Habang nakatayo, sa tingin ko ang suit na ito ay medyo sira-sira. Malapit nang sumabog si Yvonne sa frustration. So, sinasabi mo sa akin, napunta talaga ang sweldo ko sa pagbili mo ng suit. Malakas na bulalas ng babaeng bukid. Tama, ginagamit ko ito para bumili ng suit para kay Leroy. Anong problema? Hindi ka karaniwang umuuwi. At si Leroy ay naging malaking tulong sa paligid ng bahay. Kung babayaran natin siya, hindi sapat ang 2,000. Nagiging generous na si Leroy sa hindi pagiging calculative. Pero heto ka, nagbubulungan at nagrereklamo. Hindi mo lang masasabi ang mabuti sa masama. Hehe, hehe. Malamig na tawa ni Yvonne. Kaso hindi ko matukoy ang mabuti sa masama. Ngayon ko lang talaga nakita lahat. Same time kong ipinahahayag na hindi nakita asawa. Simula ngayon, wala na talagang koneksyon sa pagitan mo at ako. Ang daming bulpi. Nagsimulang magmura si Olga. How dare you divorce me? Siguradong may nervyos ka. Sa tingin mo kaya mong mabuhay sa mundong ito nang wala ako. Kaya kung hayaan kang magutom sa isang iglap, ikaw ay walang utang na loob. Yvonne stammered. Hindi maipaliwanag ang kanyang mga salita. Ito ay malinaw na ang babaeng magsasaka ay hinawakan ng isang hilaw na ugat. Kumunat ang noo ni Dexter. Dahil sa matipunong pangangatawan ni Yvonne. Kahit na naghahakot siya ng mga laryo sa lungsod. Mas mainam pa rin ito kaysa magtayo ng mga bahay sa kanayunan. Bakit sinabi ng babaeng magsasaka na mamamatay siya sa gutom sa sandaling iwan siya ni Yvonne? At sa paghusga sa reaksyon ni Yvonne, tila kinilala niya ang katotohanan ito. Kaya, ipinahayag ni Dexter ang mga pagdududa sa kanyang puso. Napabuntong hininga si Yvonne at sinabing, hindi ba't kagagawan nila ito? Nag-atas sila ng mga tao na magbantay sa akin. Pinagbabawalan akong umalis sa nayong ito. At maghanap ng anumang trabaho maliban sa trabaho sa konstruksyon. Kaya, natigil ako sa paggawa ng pinaka nakakapagod at mahirap na mga gawain sa pangkat ng pagtatayo ng nayon. Ipinag-utos na rin nila na dapat akong tumira sa babaeng ito. Kung hindi, iiwan nila akong walang tirahan. Para mag-freeze at magutom sa mga lansangan. Kaya, alam ni Dexter na kapag sinabi ni Yvonne na, sila, ang tinutukoy niya ay ang punong ministro at si Felix. Ang dalawang ito ay talagang napaka-malisyoso sa puso. Sabi ni Francine, Yvonne, I've been trying to lose weight recently. Kaya ayokong kumain ng caramelized pork ribs. Gumawa ka lang ng ilan sa iyong karaniwang lutong bahay. Gusto ni Francine na makita ng personal ang hirap na dinaranas ng kanyang kapatid sa araw-araw. Ito, medyo nakaramdam ng hiya si Yvonne. Sabi ni Francine, Yvonne, hindi mo iniisip na ako ang magluluto. Di ba? Galit na pinandilatan ni Yvonne si Olga. Pagkatapos ay tinungo ang makeshift kitchen para maging abala. Sinabi ni Olga sa matandang magsasaka, Leroy, dapat ka ring manatili para sa hapunan. Walang maraming talento si Yvonne. Ngunit aminin ko na ang kanyang mga kasanayan sa pagluluto ay kahanga-hanga. Magluto tayo sa tanghali. Isaalang-alang ito bilang paghingi ng tawad sa kabastusan ni Yvonne sa iyo. Nang marinig iyon, hindi tumanggi si Leroy.
At kaagad na sumang-ayon. Sige, dapat kong igalang ang iyong mga kagustuhan. Mahal ko, mahinang sinabi ni Dexter kay Francine. Francine, kaya mo ba talagang tiisin ito? Napasulyap si Francine kay Dexter. Naglalaro ang masasamang ngiti sa gilid ng kanyang bibig. Tahanin mo ito. Masyado kang nag-o-overthink. Maaari nila akong i-bully. Ngunit kung maglakas loob silang i-bully ang kapatid ko, babayaran ko sila ng 100 beses. Hindi nagtagal ay natapos na rin si Yvonne sa pagluluto at inihain ang mga pagkain sa hapagkainan. Ang tahanan ni Yvonne ay kasing dukha ng isang daga ng simbahan. Kaya naman, walang supply ng pagkain na mapag-uusapan. Maliban sa isang natirang repolyo. Sa kabutihang palad, si Yvonne ay medyo bihasa sa pagluluto. At nagawa niyang maghanda ng 4 na putahe mula sa isang repolyo. Gumawa siya ng sopas ng repolyo, piniritong repolyo, salad ng repolyo, at isang ulam na pipino upang dagdagan ito. Ang sopas ng repolyo ay walang iba kundi ang sopas ng repolyo at macaroni. Para kay Yvonne, ang pagkain na ito ay isang luho na. Gayunpaman, sa mga mata ni Francine, ang mga pagkain ito ay halos hindi mas masarap kaysa sa pig's wheel. Masiglang tumawa si Yvonne. Sorry, Francine. Binitawan na kita bilang kapatid mo. Gawin na lang natin ito sa ngayon. Dinampot ni Francine ang kanyang chopsticks. Kinuha ang isang piraso ng repolyo. At nagyelo pagkatapos kumain ng isang kagat lamang. Ito ay kakilakilabot, bilang hindi masarap hanggat maaari. Parang sobrang asin ang ulam na ito. At medyo mapait din. Anong mali? May napansin si Yvonne sa ekspresyon ni Francine at mabilis na nagtanong. Francine, hindi ba gusto mo ang pagkain? Pilit na ngumunguya si Francine habang pilit na ngumiti. Karaniwang kumakain ba kayo ng ganitong klaseng pagkain? Hehe, pang-asar ni Olga, sa kanyang maliit na sweldo. Paano niya kayang kumain ng gulay? Ang karaniwang pagkain niya ay mga plain buns at ilang butil ng asin. Nako, isang nasasakal na hikbi ang pinakawalan ni Francine. Hindi niya kayang lunukan ang pagkain sa lalamunan niya kahit anong pilit niya. Dumampot din si Dexter ng isang pirasong repolyo gamit ang kanyang chopstick at tinikman ito. Pagkatapos lang ng isang kagat ay iniluwanan niya ito. Ito ay mapait, hindi masarap, at sinamahan ng mabaho, malansang amoy. Bukod dito, malabong naunawaan ni Dexter na mayroong talamak na lason sa ulam na ito. Nagmamadali siyang pumunta sa kusina para magsagawa ng masusing inspeksyon. Ang kusina ay lubos na magulo. Walang anumang sangkap o pampalasa. Ang tanging magagamit na pampalasa ay ang asin na nakaimbak sa lata. Kinuha ni Dexter ang asin. Sinipsip ito ng mabuti. At agad na napagtanto na hindi ito nakakain na asin, kundi ang chemical compound na potassium chloride. Ang potassium chloride ay kasing alat ng table salt. Ngunit ito ay nakakalason. Ang sobrang pagkonsumo nito ay maaaring makasira sa panlasa at pangitain ng isang tao. Sa paglipas ng panahon, maaari nitong bawasan ang isang tao sa isang vegetative state. Mas masahol pa ang kapalaran kaysa kamatayan. Kahit na ang kanilang pamilya ay lubhang mahirap, tiyak na kaya nilang bumili ng kahit isang bag ng asin. Unang reaksyon ni Dexter ay may nagse-set up sa kanila. Sa sandaling ito, sumunod na rin si Francine. Tinanong niya, natuklasan mo ba ang anumang mga problema? Walang ganang sumang-ayon si Dexter. Saka lumabas na may hawak na asin. Tinanong niya si Yvonne, saan mo nakuha ang asin na ito? Sinabi ni Yvonne. Binili niya ito. Tinuro niya si Olga. Tinanong ni Dexter si Olga. Saan mo nabili itong asin? Ang mga maliliit na tindahan sa nayon ay hindi nagbebenta ng potassium chloride. Sabi ni Olga, it's none of your business. Tinanong muli ni Dexter si Yvonne. Kumakain din ba siya ng ganitong uri ng asin? Sabi ni Yvonne. Oo. Anong problema? May mali ba sa asin na ito? Tila nawala sa pag-iisip si Dexter habang tumatayo. Ang katotohanan na ang asawa ng trabahador ay kumain din ng asin na ito ay nagpapahiwatig na hindi niya alam ang toxicity nito. May mali sa nagbenta ng asin sa babaeng bukid.
Sinadya naman siguro ng kabilang partido, di ba? Kailangan nating malaman kung sino ang tunay na salarin sa likod ng mga eksena. Maya-maya pa ay may dumagundong na ingay mula sa di kalayuan. Maya-maya pa ay papalapit na ang ugong. Ito pala ay ang umuungal na mga makina ng isang dosenang mga sira-sirang van. Sina Olga at Leroy ay parehong nagkunot ng kanilang mga kilay. Mahinang nagbubulungan sa isa't isa. Parang ito ang fleet of vehicles ni Richard. Anong ginagawa nila dito? Hindi ako sigurado. Ngunit malamang na narito sila para manggulo. Sino ang nakakaalam kung sinong malas na kaluluwa ang nakasakit sa kanya? Hindi. Parang ang kanyang convoy ay nakapalibot sa iyong bahay. *Man Eat. Pinalibutan na talaga nila ang bahay ko. Hindi naman namin ginugulo si Richard, di ba? Kung hindi ikaw, dapat si Yvonne ang naging sanhi ng gulo. *Man Eat. Yvonne, kung gusto mong mamatay, huwag mo akong hilahin pababa kasama mo. Sabihin mo sa akin, nasaktan mo ba si Richard? Hindi na lang siya pinansin ni Yvonne. Sa paghusga sa kanyang ekspresyon, napagpasyahan niyang harapin ang kamatayan. Huminto ang convoy. At 12 ng mga ruffians na walang pang-itaas, bawat armado ng club, ang lumabas sa mga sasakyan. Ang nangunguna ay walang iba kundi ang supervisor na si Richard. Nagmamadaling tumakbo ang babaeng bukid. Patakbong lumapit kay Richard. Richard, anong dinadala mo dito ngayon? Ito ay isang pambihirang okasyon. At isang tunay na karangalan. Sa nakikitang pagkaalab ni Olga kay Richard at kung paano ito nanliligaw sa kanya. Hindi mahirap paniwalaan na ang dalawang ito ay may ilang mga lihim na gawain na nangyayari sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Kasalukuyang napangiti si Richard. Hindi man lang humanga sa sobrang pagkaasikaso ni Olga. Tinulak siya nito sa tabi at sinabing, "Sinaktan ako ng lalaki mo. Paano mo iminumungkahi na ayusin natin ang score na ito?" Ano? Natulala sa lugar ang babaeng bukid. Kanina lang, naisip niya na nasaktan ni Yvonne si Richard. Naikinagalit niya, na humantong sa kanyang pagganti. Diyos ko, tinamaan talaga ng baklang ito si Richard. Ano ang pagkakaiba nito sa pagbutas ng langit? Kung titignan ang mga sugat sa mukha ni Richard, malinaw na hindi nagpigil si Yvonne ng hampasin niya. Sa init ng ulo ni Richard. Kataka-taka kung hindi niya na-fly si Yvonne ng buhay. Hindi na maliligtas si Yvonne ngayon. Ang tanging inaasahan ni Olga ay ang iligtas ang sarili. Mabilis niyang dumistansya kay Yvonne at sinabing, "Richard, I swear to the heavens na hiwalayan ko na si Yvonne. Wala nang koneksyon sa pagitan natin. I could not care less about his fate. Hindi ako makikialam sa mga affairs niya. Gawin mo na lang lahat ng gusto mong gawin sa kanya. Hindi na ako magsasalita. Ako, nasa tabi mo ako." With a cool demeanor, Richard said, At least alam mo ang lugar mo." Sa pangunguna sa karamihan, si Richard ay unti-unting nilapitan si Yvonne. "Yvonne, kung may huling salita ka, ngayon na ang oras para magsalita. Huwag mong sabihing wala akong puso. Ito na ang huling pagkilos ng awa ko sa iyo." Dinala ni Yvonne ang kanyang sarili ng may dignidad at kabab ang loob. Na nagpapakita ng walang humpay na tiyaga at katatagan. Bumangon siya, malamig na sinabi, "Ang bagay na ito ay gawa ko lamang. Wala itong kinalaman sa aking pamilya. Lumapit ka sa akin kung anong meron ka. Huwag mo lang saktan ang pamilya ko." Sabi ni Richard. "Haha, joke lang. Sa tingin mo ba kailangan kong magdala ng napakaraming tao para lang makaharap ka? Ang target ko sa pagkakataong ito ay hindi lang ikaw, kundi pati na rin ang kapatid mo. At ang lalaki sa tabi ng kapatid mo. Hayaan mo akong hulaan ang iyong kapalaran." Sabi niya, "Mamamatay ka, at magiging akin ang kapatid mo." Yung lalaking yon, halata naman na martial artist siya. I'll spare his life kung magpapasakop siya sa akin. Kung hindi, makakasama ka niya sa isang paglilibot sa impyerno. Nang marinig ang intensyon ng kabilang partido sa kanyang kapatid, nagalit si Yvonne. Pumasok siya sa kusina at lumabas na may hawak na kutsilyo sa kusina. *Man Eat. Richard, if you dare lay a finger on my sister,
I swear I'll take you down with me. Kahit na ang buhay ko ay kabayaran nito.